o magagawa ng asin, di ba? Talagang sinabi ng Lord, kayo ang asin, kayo ang ilaw. So, ang prayer ko lang, Lord, hayaan mo na una ko itong maranasan. Hayaan mo, una mo akong i-correct, Lord, through your word. Amen po ba? Una mo akong disiplinahin. Una mo akong turuan. Una mo akong bigyan ng mga mahiwagang bagay na maintindihan ko. Nang sa gayon, hindi mahirap na maintindihan ng mga anak mo ang itinuturo mo, Panginoon. Amen. Ayun po talaga ang nalalaman. Salamat sa Diyos. Dahil sa tagal na magkasama kami ni Pastor Randy, dekada na kapatid. 26, meron na. Years. Sa grace ng Lord, lahat ng challenge, kaya namin dahil sa tulong ng Panginoon. Amen. Amen. Kayo, 11 years, kaya pa. Hanggang di ba dumadating ang Lord? Tuloy. Amen po? Amen. Tuloy lang. Normal lang po. Natural lang ang problema. Normal, natural lang ang lahat ng mga sigalot, pero hindi yan permanente. Amen? Amen. Hindi yan permanente. Yan ay baitang lamang na haakbangan natin tungo sa tagumpay, tungo sa lugar na kung saan lahat tayo inaasam-asam. Pagdating ng araw, ano bang meron dito sa mundo? Puro hirap, puro pagod, puro tiis, puro pangunawa. Pero pag dumating na yung time na nasa piling na tayo ng Panginoon, burado lahat yan. Amen? Amen po ba? Kaya sabi ko kanina na kayo sa Lord, tapos ng praise and worship. Kasi sanay kami ng praise and worship muna, tama po ba? Opening worship, and then praises, and then worship, and then message. Biglang sabi ng ating MC na si Pastora Jo, tama po ako, no? Thank you, Lord. Aba, magkakaroon na daw ng mensahe. Sister Rachel, walang praise and worship. Mamaya pa po, o diba? So, ang nagpe-pray ako, Lord, salamat. I pray na ma-adapt namin lahat ang mga pagbabagong aming nakita ngayon. Amen. Mayakap namin ito. At bakit nagmatanggap namin, oh Lord, thank you po. Ito po pala yung dahilan kung bakit kailangan din namin mag-explore sa iba. Kung bakit kinakailangan namin itong gawin. Na paminsan-minsan ay magkaroon tayo ng panahon na magkakasama-sama. Although isa tayo, body in Christ. Pero di po ba iba-iba pa din yung pamamaraan natin sa leading ng Holy Spirit? At ito ang isa sa parang inisip ko, Pastor Randy, message na ba? Oo, kapatid, ikaw na. Oh, nagpupulong ka kami. Maraming salamat sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, Lord, hindi ako, kundi ikaw. Amen. Ikaw lang, Panginoon. So, nagpapasalamat ako sa Holy Spirit kasi andun na medyo conviction. Okay lang yan. Kaya nga pinakabahan dahil hindi ikaw ang magsasalita. Amen po? Kasi pagkapanatag ka na okay na ang lahat, ikaw yan eh. Kaya ko daw, no. Kaya ko ng Holy Spirit. Yes. Kaya ito ng Diyos. Dahil yung sasabihin mo hindi galing sa'yo. Amen po ba? Thank you, Lord. So, maraming salamat sa Panginoon minsan pa. Sabi ko nga, Pastor, sabi doon sa kanilang tema, renew, asa na yun? Renew, reset, renew, and reconnect. Tama ba ako? Asan yun, kapatid? Ano, no, yung tema ninyo, may nakalagay, di ba? Ayan dyan, andyan sa t-shirt. Reset, renew, and reconnect. Pasensya na kayo, talagang kasi po, sasabihin ko sa inyo, kaya po walang nakalagay na tema riyan. Yung nagtarpulin dapat. Ayan po, Pastor. Kasi po talagang wala kami maya. Ang balak lang namin is for service for Thanksgiving po. Kaya alam nyo, dahil po sa dalawang ito. Praise the Lord. Kaya po nagkaroon ng celebration. Hindi ko happy ito. So, Pastor, sa inyong lahat ng oras, ang buong isang araw na ito. Salamat. Salamat.
message sa'yo ng Lord? Sa'yo, Pastor, anong message ng Lord sa'yo? Ako, mahaba. Okay, Pastor, introduction ako. Sabi ni Pastor, sige, conclusion ako. So dahil reset, renew, and reconnect, Pastor, reset ako. Renew ka and reconnect. Okay, praise the Lord. Sige po tayo natin tumayo at basahin natin ang word ng Panginoon. Si Pastor Randy natin may naka-ready. Sorry po, wala akong, tama po? Wala akong, may naka-ready po kayo doon sa ano. Okay? So, yung Bible po ninyo ay paki-open na lang kasi hindi po ako nakabigay ng tawag nito. Ano tawag na na? USB PowerPoint, tama? Para doon sa ating mga verses. Okay, dito po tayo sa ating tema. So, Book of Ephesians, tama? 4 verse 23. Andiyan na po ba? Basahin po natin yung 23 verse 23. Magbago na kayo, Tagalog tayo. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Sa English naman po sinabi doon, and be renewed in the spirit of your mind. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Sa pangalan mo, Jesus, nandito kami ngayon, O Diyos. Salamat na pinagbuklod mo kami, pinag-isa mo kami, Lord. Minarapat mo, niloob mo, Panginoon, na minsan pa kami ay magkita-kita, magsama-samang magpalakasan muli. Dahil ito ang kailangan namin, Lord, na sa pagharap namin sa mundo kung saan mo kami tinawag, sinugo, upang marami pa po kaming madala ng mga mananampalataya, ng mga tao sa inyong banal na harapan, ay lagi kami maihanda sa mga bagay, Lord, na kaloob mo. Magamit namin ang tama, na maging effective kami, na magdala ng mga souls sa inyong banal na harapan. Thank you, Lord, sa Spirit, na kung saan nandun yung aming kagalakan, kasiyahan, yung excitement namin, Lord, na makita ang isa't isa. Thank you, Lord, sa Spirit ng fellowship. Salamat higit sa lahat sa Espiritu Santong Banal. Thank you, Lord, na dahil sa kagandahang loob mo, dahil sa grasya mo, kaya kami narito ngayon. Salamat sa biyaya mong sapat upang kami ay patuloy na maging karapat-dapat at kalugod-lugod sa inyong banal na harapan. Amin pong ipinagkakatiwala sa inyo ang inyong banal na salita. Thank you, Lord, sa ibinigay mong tema sa iyong lingkod, sa iyong mga anak sa Bethlehem Church. Thank you, Lord, sa kabutihan mo sa buhay nila, sa buhay ng iyong ubasan, Panginoon, sa buhay ng mga lingkod mo, sa buhay ng mga anak mo, O God, salamat po. I pray na patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Kausapin mo po kami sa isang simpleng kaparaanan. Tulungan mo kaming intindihin ang inyong kalooban through your word, Panginoon. At dalangin po namin ang kapangyarihan ng Holy Spirit na sumaamin. Na sa amin maging guro sa mga oras na ito, Panginoon. Thank you, Lord, sa revelation mo. Salamat, Lord, sa mensahe mo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo. Ikaw pong magpupuno anumang kulang. Ikaw po ang kakatakbo sa lahat ng aming kailangan. Lalo tigit ang kailangan ng aming kaluluwa, ng aming espiritu. Salamat, Lord. Sabat ka sa bawat mga anak mo na narito ngayon. Gamitin mo lamang ako, Diyos, bilang alunod at daluyan ang pagpapalang espiritual. Bayaan mo, Panginoon, na ang kaningingan ng liwanag mo ang makita sa iyong abang lingkod, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mataas na papuri. In Jesus' mighty name, lahat ng handang ma-bless ay magsabi ng Amen! 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 Makaupo na po tayo lahat. Wow! Ang ganda po ng paalala sa ating lahat ngayon. Sabi nga dito sa ating teksto, sa Ephesians 4, verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. So, naka-address to sa ating lahat. Pero tingnan muna natin, bago tumating dun si Apostle Paul, bakit niya ba ito nasabi? Kasi, una-una, concerned siya sa pamumuhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Concerned siya at nakatuon ang kanyang mensahe para dun sa mga tunay na may kaugnayan na kay Kristo. Amen? Dahil hindi ito nakaminsahe dun sa mga hindi pa sumasampalataya, sa mga hindi pa nagpapasako sa kalooban ng Diyos.
17, sa pangalan ng Panginoon, sabi niya dito, pinabalaan ko kayo na huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Yung pala yun. Tapos ang sabi niya, wala silang pangunawa, sabi niya doon sa 18, dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. May favoritism ba ang Lord? Wala po. Pero lahat ng tao, binigyan niya ng chance na tanggapin ang buhay na walang hanggan. Pero hindi niya inalis sa lahat ng tao ang kalayaang mamili. Tama? So sa atin, kahit ako, ikaw, tumanggap na sa Panginoon bilang Panginoong tagapagligtas, kapatid, choice mo pa rin kung ikaw ba ay magpapatuloy sa buhay na binago na ng Diyos or dun ka pa din sa dati. Pero still, andun ang tulong ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ka magtataka, bakit may mga 10 years ng Christian? Di ba rin nag-grow? Samantalang ito, ilang buwan pa lang, taon pa lang, ang lalim na sa Panginoon. Ang dami nang nadadala sa Lord. Di ba? Hindi na kailangang itulak. Hindi na kailangang pilitin dahil nagkukusa. Tama ba, Pastor? Hindi na kailangan magsabi, hindi ako ready. Di ba? Hindi ako dyan dahil hindi naman ako nag-aral. Sinabi ba ng Bible na kailangan mag-aral ka muna ng ilang taon at magkaroon ng degree bago ka magdala ng kaluluwa? Hindi, di ba? Ang sabi ng Lord, humayo kayo. Di ba? Humayo kayo nung tinanggap mo si Jesus. Kung anong meron ka, tinanggap mo eh. Ibig sabihin, tinanggap mo, may ibibigay ka. Tama po? Anong tinanggap mo? Si Jesus tinanggap mo as Lord and Savior. So anong kasunod nun? Kaligtasan. Tama ba ko? Assurance, katiyakan, anytime. Kunin tayo ng Panginoon, wala tayong takot. Hindi ko kailangan matakot sa kahit saan ako pumunta. Dahil alam ko, pupunta tayo sa Panginoon. Pero bakit may natatakot? Bakit may nagdududa? Pinagdududahan mo ang pangako ng Diyos. Pinagdududahan mo ang kanyang salita na ang sino mang tumanggap sa kanya, di ba? Di ba? Ano bang sabi doon? Meron pang verse na pinalala sa akin ng Holy Spirit. Ang sabi doon, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Subalit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. So, pwede mo pang kuwakan yun. May mga Christians ako nakakausap, paano ba mag-share ng gospel? Kailangan ba memoryahin ko yung Bible para i-share ko ang kaligtasan sa bawat isa? Hindi kailangan, kapatid. Lalo na ngayon, high-tech na. Andiyan ang mga cellphone nyo. Tama po ba? Kadalasan kaya maraming umaayaw sa atin pong presensya. Kasi sinasabi sa kapitulo, sa versikulo. Kaya tuloy ang tao ay lumapit. Kaya ang tao ayaw na makipag-usap, ay ayoko sa mga born again, mga OA. Diba? Salamat na lang, wala pa akong naririnig. Ang born again lang ang ligtas. Salamat na lang, wala akong naririnig na gano'n. Kapatid, tandaan natin at paalala lang, ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya hindi mo pwede sabi, naku, hindi ka pwede. Hindi ka tanggap sa langit. Hindi ka born again. Totoo naman yun. Pero ibig sabihin, yung titingnan mo yung, ano tawag ng kapatid? Yung katayuan ng tao, yung pinagmulan ng tao, yung kinabibilangan ng tao. Ayaw ko na mag-mention kasi ayaw ko makapanakit. Di po ba? Yung minsan, uy, ano ka pala? Naku, walang buwang sa kanya ng langit. Ang lahi ninyo. Naku naman. Alam niyo ba, napakasarap sa Panginoon na tayong hintil. Naniniwala tayo doon? Hintil tayo, kabilang tayo sa mga hintil. Subalit, kinahabagan tayo ng Diyos. Salamat! Salamat! So, pwede mong sabihin ko, ano, sino ba ako? Ano ba ako dati? Ano ako dati at ano ako ngayon? Dahil lang yon sa kagandahang loob ng Diyos. So, ituloy po natin ang sabi dyan sa verse 20. Hindi ganyan, sabi ng Apostle Paul, ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Sabi niya, 21. Napakinggan na ninyo ang aral. Thank you po. Salamat, tatay. Salamat na mapagmahalan na tayo. Sabi dito, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan na sa Kanya. So, ang sabi diyan sa next verse, iwan na ninyo ang dati ninyong pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasira dahil sa masasamang pagnanasa. Yan. So, ano ba yung mga
yan, temporary lang. Na hindi natin napapansin, binabaliwala natin na may kakayahan yan para ikaw ay agawan ng oras sa mga bagay na spiritual. Kaya nga ba, sabi dito ni Apostle Paul, sa pinakatema natin, sa 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Kaya pala niya nasabi yun. Kaya pala niya nasabi na magbago na kayo. Dahil hindi yan ang natutunan ninyo. Nung tinanggap niyo si Christ, nung natutunan niyo ang salita niya, tinuruan kayo ng mga aral, andun lahat yung mga turo kung paano kayo mamuhay na nakalulugod sa Diyos. At ng tao din naman, sa tingin niyo ba magiging effective tayo kung nagtuturo tayo pero taliwas naman sa buhay? Tama mo ba? Hello! Marami kasing Kristiyano o maraming tao, gusto nila mapunta sa langit pero ang buhay naman wala impyerno. Hindi, totoo, di ba? Gusto lahat naman ng tao ayaw mapunta sa impyerno Tama po ba? Pero hello, kumustahin mo? Di ba? I-check mo, ikaw na mismo, ako na mismo, tayo na mismo. Kasi may mga times na, marami tayong mga sekreto na ang Lord lang ang nakakalam. Hello, kapatid! Lahat ng yan alam ng Diyos. Tandaan mo, kilala ka ng Panginoon. Amen po ba? Lahat tayo may kahilangan. Amen po? Lahat tayo, lahat. Kaya nga sinasabi mo, nire-renew tayo ng Lord day by day. Araw-araw. Araw-araw, binabago tayo ng Lord. Kung willing ka, kapatid. Paano makikita yung pagiging willing? Na ikaw ay baguhin ng Lord. Pagsunod, paglapit, pagluhod. Amen po? Yung pag nagbasa ka ng Bible, hindi yung lumalabang ka, ay, hindi ako to. Mabait ako tao, hindi ako. Naku, grabe naman yung mga yan. Hindi ako yan, Lord, hindi ako. Aksidente lang ba? Nabasa mo yan? Hindi, di ba? Ikaw ang kinakausap. Di ba dapat mas tamang, Lord, maraming salamat, itinutuwid mo ako. Amen! Ipakita mo sa akin, Lord, yung mga bagay na may kinalaman o direktang nakadirekta sa akin, ay tinuturo ng salita mo. Na wag po akong maging defensive. Tama ba ako dun sa word ko? Tama, no? Na wag akong maging defensive dun sa mga ikinukulit mo sa akin. Kundi ako'y handa. Okay, Lord, nandito po ako. Tulungan mo akong lakaran ko talaga yung tamang path patungo sa iyo. Nang sa gayon, sa pagtayo ko o sa pag-share ko sa tao, mapapatunayan na totoo ka, Lord. Buhay ka. Hindi ka Hershey lang. Hindi ka kwento lang. Hindi ka nasa lumang babasahin lang, Lord. Totoo ka. Buhay ka. Ikaw ay nagbabago ng tao. Amen po. Ikaw ay, muna tingin sa lahat, binabago mo ang perspective ng tao. Pananaw. Diba? Subalik. Sabi doon, reset. Naisip ko lang, sabi reset. Kung titingnan ninyo yung mga handphone, ako kasi madalas ganun yung nagiging problema ko. Yung handphone natin o yung phone ko, madalas nag-hang. Tama ba? Nag-tawag mo na? Naglalang? Naglalang? Okay. So, sabihin ko dun sa anak ko, anak, ba't ganito yung phone ko? Hindi na siya scroll, hindi na nakakatanggap. Sabihin ng anak ko, naku mama, puno na. Puno na ng mga games. Imagine niyo yung mga labs namin, 5 years old, 6 years old, ang gagaling na mag-download ng mga games, iba't ibang games. So, anong kailangan? Kailangan i-erase. Tama? I-erase lahat ng mga naka-download and then i-reset mo. Nung ni-reset, uy, okay, ang bilis. So, biglang nag-pray ako, pwede rin pala. Thank you, Holy Spirit. Ang atin palang Holy Spirit ay kailangan din ma-reset ang ating mind. Why? Itong isip natin, pwedeng mapuno ng maraming bagay na walang kinalaman sa pagtrabaho or kilos ng Holy Spirit. Pwede, mga kapatid, alam niyo po ba, sa araw-araw nating buhay, hindi natin namamalayan na ating kaisipan ay na-overload na ng mga bagay na nasa mundo. Unti-unti kang hinihele or unti-unti kang tawag nito, yung parang sinasanay na muli sa mga bagay na nasa mundo na unti-unti mo namang tinalikuran na. Hello, mga kapatid! Napansin niyo po yun? Ano po yung mga example ng mga spirit na pwedeng makapasok sa
sa ating mind na ma-overload. Yan, spirit of worry, basic yan, di ba? Mga pagkaalala, spirit of fear, ano pa? Ayan, siguro may mga asawa dito, or girlfriend, boyfriend. Pero sa mga mag-asawa na lang, huwag din sa mga girlfriend. Spirit of jealousy, hello! Di ba? Yan, yung mga pagseselos, pagdududa, pilit ipinapasok sa mga utak natin. So, meron din yung mga pagdududa natin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ano ba? Spirit of anger. Hello, mga kapatid. Minsan ganun, pastor. Na hindi mo namamalayan, nakalimutan mo, Kristiyano ako Bakit nagpatangay ako sa aking emosyon? Na nauwi sa galit. Diba? So, salamat sa Diyos kasi laging nandyan yung word. So, we need to receive our spirit. Why? Because ang ating spirito, yan ang nakikipaglaban sa ating buhay Kristiyano. Amen po ba? Ang spirit, yan po yung nagbibigay sa atin ng kakayahan para maging matapang ka, matibay ka, matatag ka, na kaya mong ipanalo ang bawat laban sa bawat araw na bigay sa iyo ng Diyos. Dahil pag wala ang Holy Spirit, hindi mo kaya, kapatid. Amen po ba? Ang mananaig dyan yung mga bagay na para lang sa'yo. Gusto ko to, eto ako, paano naman ako. Puro ako. Pero once, kapatid, naandun ang kalooban ng Panginoon sa tulong at kumain ng Holy Spirit. Lahat ng bagay. Kaya may yung reminder, paalala ni Apostle Paul, alam niyo po ito, Philippians 4:8. Hello mga kapatid, whatever things are true, natandaan niya na? Whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there's any virtue, and if there is anything praiseworthy, sabi niya doon sa English version, meditate on this thing. Ito po pala ang dapat natin i-meditate. Yung mga bagay, sabi niya doon, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuli-puli, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Ito po pala dapat ang ipinapasok natin sa ating mind. Amen po ba? I-meditate. Meditate natin. Atin laging isa sa isip ang mga bagay nito. Kapatid, kung hindi dahil sa tulong ng Holy Spirit, hindi natin ito kaya. Kaya natin nakakaya. Kaya tayo nakakapag-isip. May mga times na may pumapasok na negative. Pero dahil andun ang conviction, andun ang tulong ng Holy Spirit, bigla ko erase. Pero bakit may nananatili dun sa mga negative? Bakit may nananatili dun sa mga bagay na hindi kaaya-aya, hindi kalugod-lugod, hindi totoo, puro kasinungalingan? Alam naman natin yan ang taktika ng ating kalaban. Amen po? Amen. Pero salamat, Panginoon, salamat. Alam mo, ang sarap lagi ng paalala ng Lord. Ang paalala ng Panginoon sa 1 Corinthians 2:11, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Kaya mahalaga po na ating laging binabantayan kung ano ang hinahayaan natin baka pamayani. O tama yung word, ano? O baka tawag nito, yun naghahari sa ating isip. Yung ba ay leading pa ng Holy Spirit? O lead ng mga bagay na hindi walang kinalaman ng Holy Spirit. Kasi tayo po mismo ang nakakaalam nito. Mga kapatid, sa lahat ng laban, alam natin ang Espiritu ang ating kalaban. Amen po? Malinaw na yan. Di ba sabi nga niya sa Ephesians 6:12, tama po ba ako? We are not struggling. Our struggle is not against flesh, but against rulers, against authorities, against the power, against the spiritual forces of evil. So kung ang kalaban pala natin ay spiritual forces, so dapat ang ating panlaban din ay spiritual din. Amen po ba? Amen. So hindi natin nakikita, hindi natin tuwirang nakikita yung mga kalabang yan, pero pwede tayong i-manipulan yan. Tama po ba? Pwede tayong paikutin yan.
ng mga bagay na gawa ng kadiliman. Kaya huwag na tayong magpadaya, kapatid, sa pananampalataya. Yung turo sa atin ni Apostol Paul, magbago na kayo ng diwa at isip. Dahil mga Kristiyano na kayo, so kung walang magpaalala sa inyo, sabihin nyo sa inyo, oh, Kristiyano ka na, mananampalataya, erase. Hindi yan ang dapat nasa isip ko. Minsan, hindi maiwasan kahit kapwa magagawa mo pa yan. Di ba? Churchmate mo. Ayaw mo na mag-church kasi ayaw mo makita yung mukha niya. Ayaw mo nang maalala yung mga ginawa niya. Oh, sabi mo, no, in Jesus' name, erase. Kailangan ko itong mahalin. Dahil wala akong magagawa. Sayon, gusto ko magkikita kami sa langit. Amen po ba? Alam mo na natin ang Panginoon. Kapatid, wala ka na magagawa. Magkikita kayo sa langit. Kaya tanggapin mo yan, yakapin mo yan. Panghirap sa umpisa. Pero pagka nasa tune-in ka lagi ng Spirit ng Lord, kaya mo. Amen po? Kaya mo. Thank you, Lord. Isipin mo lagi kung sino ka. Ano yung kalagayan mo? At makikita mo, oy, dapat lang pala. Patawarin ko siya, tanggapin ko siya, mahalin ko siya. So, ang dapat prayer, Lord, ipakita mo sa akin ang magaganda niyang katangian. Hindi yung pangit. Amen? Siguradong meron. Kasi pagka ang lagi mong hinahanap yung pangit, kapatid, hindi ka mabibigo. Laging meron. Tama? Laging meron. Pero thank you, Lord. Daligit na madami ang makikita kong maganda. Na part sa Kanya, para siya ay aking ibigin. Para siya ay aking tanggapin. Salamat, Panginoon. Amen po? Diba ang sarap? Ang sarap kasi hindi tayo pwedeng maging isa sa harapan ng Panginoon. Kung mismo sa sarili natin, hindi natin matanggap na tayo yung magkakaiba ng saloobin. Tayo magkakaiba-iba ng mga pinanggalingan. Magkakaiba tayo ng pinanggalingaw para tayo pinalaki. Tama? Anong kultura ang ating pinagmulan? So magugulat ka pa ba? Naku, ito tayo, magkakasama isang church. Tapos wala pang isang buwan, meron ng hindi pagkakaunawan. Normal yun. Pero ang di normal, yung hindi kayo makaalis dyan. Yung hindi kayo makalaya dyan. Hindi na po Spirit ng Lord ang namamayan dyan. So, salamat sa Panginoon kasi lahat tayo ay ikinokorek ng Lord. So, ano pa po yung makikita natin dito na kailangan natin gawin para ma-reset ang ating spirit nang sa gayon ng ating mind. Laging nandun ay mga bagay na karapat-dapat, totoo, mga bagay na kaibig-ibig, mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na nagbibigay luwalhati sa ating Diyos. Sabi sa Bible ng Panginoon. Naalala niyo yun si Jesus? Sabi niya sa mga disciple niya, talaga bang hindi nyo kayang makipagpuyat sa akin? Diba? Sinapansin niya, tuwing aalis siya, iniiwan niya yung mga disciple, pagdating niya natutulog. Sa atin, di ba siguro literal natutulog? Natutulog ang ating mga spirito. Pagdating ng linggo, ay, asan si kapatid? Ay, naku, nakalimutan niya. Linggo pa lang. Ay, pastor! Ay, na-late po ng gising kaya wala. Diba? May nag-mention kanina, si pastor ba yun, nasabi niya, nakakalungkot man, pero may mga anak ng Diyos na pwede ipagpalit. Ipagpapalit! Hello mga kapatid! Isipin nyo na lang kung ano ang inilaan, ano ang ibinigay ng Diyos. Para tayo nandito ngayon, para tayo magkaroon ng buhay na hindi kayang ibigay ninuman ng mundong ito. Isipin nyo na lang mga kapatid sa pananampalataya, hindi nyo hahayaan na maalis kahit isang saglit yung mga bagay na may kinalaman sa paghahari ng Lord. Lagi kayo dapat na-excite! Laging na-excite. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Sino ka ba? Sino ba ako? Hello! Sino ba tayo? Para gamitin ng King of Kings, Lord of Lords. Na maging instrumento para madala ang mga taong yan. Napakadami pa. Kaya nga hanggang ngayon, sabi, sa huling araw, dadating ang Lord. Yes! Sabi nga, hindi na tayo huling araw. Segundo na lang. At ang Lord, nandiyan na sa pintuan. Pero bakit eto pa rin tayo ngayon? Kasi napakarami pa po, kapatid. Mga tao
na hindi pa nakakakilala sa ating Diyos na buhay. Na hindi pa nakakaranas ng grasya ng habag ng Diyos. So please, tayong lahat, pinapaalalahan na ng Lord. Time na! Iwanan na natin, talikuran na natin yung mga bagay na alam natin magiging balakid lang para tayo ay tuluyan. Maging kagamit-gamit ng ating Diyos na buhay para sa iba. Kaya masabi niya doon sa Matthew, dito po ako magtatapos, 26 verse 41. Watch and pray, so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Hello! Nakita niyo po yung katotohanan yun? Laging willing ng spirit, laging handa na tayo tulungan, tayo palakasin, tayo pangunahan. Pero yung ating katawan na kakahina nito, lagi itong may dahilan, lagi itong may excuse. Pero kapatid, pag ito ay lagi natin pinapakain yung ating spirit, walang magagawa ang flesh. Amen? Mananalo ang nais ng spirit. Kaya ma-reset. Hayaan natin, sabi ng Lord, hayaan ninyo. Nalubusan ko kayong baguhin. Nang sa gayon, makilala ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Magawa nyo yung mga bagay na ipinapagawa ko sa inyo. Tandaan nyo kapatid, lahat ng ginagawa natin dito, hindi lang tayo, hindi nasasayang ang ating panahon. Lahat ng yan, para sa kapurihan ng ating Panginoon, hindi yan masasayang. Amen po? Amen. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Happy anniversary po sa ating lahat. Dahil tayong lahat po ay nagdiriwang ng kabutihan ng ating Diyos na bahay. God bless po sa ating lahat. Amen.